Sa bawat sulok ng lungsod, may mga tinig na tila bahagi na ng ingay ng kalsada. Malalakas, ngunit-ngunit, ngunit di ganoon kapansin-pansin. Hindi lahat ng bayani ay tahimik. Ang iba, sumisigaw sa gitna ng kalsada. May mga pangarap, pagod at pamilyang umaasa sa bawat sigaw nila ng sakay na, pawis sa mukha at lalamunang paos sa bawat paghinga. Sa mundong binuo ng aspalto at ingay, bawal ang mahina. Sapagkat dito, ang bawat araw ay pakikipagsapalaran at ang bawat pagtawag ay pakikibaka. Ito ang boses ng aspalto. Bago pa man tuluyang magising ang lungsod, abala na sa paghahanda si Kuya Dexter o mas kilala bilang Kuya Ryan, ang pangalang dala-dala niya sa mahigit 16 na taon ng pagbabarker. Ako po si Dexter Labramonte, almost 17 years ng barker. Dito ko na po napatapos yung mga high school ko. Sa harap ng kakulangan sa oportunidad, pinili niyang harapin ang usok ng lansangan, hindi para sa sarili, kundi para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang reason kaya ako naging barker ay kasi dati malakas pa ang kita. Sinaga ako na muna, tsaka wala pa talaga akong trabaho nun. Sayang naman ang oras ko, kaya magtawag na lang ng pasahero, kumikita ka rin naman. Simula pa noong taong 2008, naging saksi na ang aspalto sa kanyang pagtanda. Wala mang formal na opisina o kontrata, simple lang ang sistema. Kung sino ang mauna, siya ang bida. Isang samahang nakabase sa bigayan at pakikisama. Meron akong kasama dyan, matanda na, wala na eh. Nagbenta na siya siya talaga yung nagtatawag dyan. Matanda na, bumili na ng Quezon, binigay sa akin. May napaayos ko naman. Bigayan talaga. Mauna. Hindi na pwedeng may sisingit na iba. Pagkano isang pasahero? 14 pesos. O pagka mabait ka sa driver, gagawin na nilang 15 yan. O pagka yung medyo mahaba naman, 20 pesos na yan. Kailangan mo maging mabait dyan. Pagka yung medyo pangit ang ugali mo, pangit din ang bigay sa'yo. Ngunit ang kalsada ay hindi laging mapagbigay. Sa malupit na mundo ng lansangan, ang bawat barya ay may kapalit na kaba. Isang pangangambang dulot ng banta ng mga huli at pagsita. Pag may huli, problema yun, hindi naman nawawala yun eh. Minsan may mabait. Pag bibigyan ka, pagka hindi kayo close, open kayo. Wala naman sa legal na perspektibo, ang ganitong mga sitwasyon ay karaniwang dinadaan sa pagbibigay ng babala. Ito ay dahil ang paghinto ng maraming jeep, partikular na sa pwesto kung saan nagtatrabaho si Kuya Ryan, ay nagiging sanhi ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko. Sa ilalim ng batas trapiko, ang ganitong pagkaantala ay tinatawag na obstruction. Parang sa kalsada, obstruction, kahit nasa gilid sila, pag sobrang dami na nila, katulad yan, daanan ng mga tao, nakakadaan ng maayos sa mga tao kasi andyan lagi sila. Okay. Dapat, magsasakay sila at magbababa sila, mabilis lang. Hindi yung maghihintay pa sila ng masero kahit matagal. Bagamat hindi palaging prioridad sa huli ang mga barker, maaari pa rin silang lapatan ng parusa kapag binaliwala ang mga paalala ng mga otoridad. Sa huli, konsiderasyon at disiplina ang hinihingi sa kanila. Pinapahintulutan silang maghanap buhay, basta't sisiguraduhin nilang hindi sila magiging sagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano po yung maipapayo ninyo sa mga jeepney barker po? Sa mga jeepney driver, sana sumunod sila sa mga rules ng kalsada. Pag bawal magbaba, bawal magsakay, doon sila sa pwede sila magbaba at sa magsakay. Sa mga barker naman, wag nila masyadong papilayin yung mga jeep ng mahaba kasi bawal po yun. Kailangan, pwede naman pa isa-isa lang, syempre. Pag mahaba na, kami na yung papagalitan, nakakaupsak na sila sa kalsada. Sa kabila ng lahat ng hirap, bakas pa rin ang ngiti sa kanyang mga lapi dahil sa dulo ng bawat pagod, may mga kwentong nagbibigay saya. Maraming maganda, syempre dumadaan. May nakikita mo, tapos hindi ka ganong pagod. Hindi ka gaya ng pumapasok araw-araw. 8 to 8, may hinahabol kang kota.
Eh dyan, pag kumita ka, uwi ka na. Pag Pasko, pag dumahit yung pasahero, meron kang sobrang binibigay o minsan grocery, okay naman. Ano po kayo nakikitungo sa mga driver? Sa driver naman, number one mong pakikisamahan nyo kasi yun ang magbibigay ng kabuhayan mo. Yun ang gagaling sa source of income mo. Hindi ang ingay ng kalsada, kundi ang pagmamahal sa pamilya ang nagpapatatag sa bawat tawag niya. Gising ka ng 4 o'clock, 4:30. Matatapos ka ng alas 9, dala mo na yung bigas, ulam, baon ng bata. Monday to Friday lang yun. Pag Sabado Linggo po, Ayun, hayahayang buhay nun. ay, bale, hindi na, hindi Nagano, nagpaparker pa rin, pero pang ulam na lang, walang baon eh. Tingin baon, bigay. Bigay. Ganun, araw-araw yun, hindi ko na namamalay, matatapos na pala. Ano po yung mga sakripisyo na kailangan niyo pong gawin para Gising ka lang maaga, kahit lasing ka, tawag ka. Walang magbabago, dapat gabi lang. Kung maintain mo yung kita mo, Ang bawat paos na sigaw ay isang hakbang palayo sa hirap. Isang pusta sa bukas na balang araw, katahimikan naman ang ganap. Ano po ang pangarap ninyo para sa inyong sarili at sa pamilya? Siyempre, ang pangarap ko sa sarili ko yung makalisa sa pagbabarker. Una yon, tapos mapag-aral ko yung mga anak ko. Nagbigay ko lahat ng gusto nila, tapos sa pamilya ko naman, yung lumaki silang tama at may banalata ako sa Diyos. Tapos lahat sila gusto ko makapagtapos kung maaari. Di ba? Yun ang goal talaga namin, yung makapag-aral sila para sa sarili rin nila. Sa akin naman para sa sarili ko, gusto kong makaalis din sa pagbabarker, magkaroon ng magandang hanap buhay, yung regular, para rin sa mga anak ko, tsaka sa buong pamilya ko, syempre, para sa akin na rin, di ba? Gusto mo kayong sabihin sa mga commuters, ano po yun? Ang barker, hindi snatcher yan, hindi masamang tao yan, hindi rin badyaw na bibigyan mo ng limos. Nag-aanap buhay yan. Yun lang talagang ganun lang ang hanap buhay nila. Pasigaw lang talaga. Hindi sila nabubuhay sa pagsigaw. Kaya pasensya na kung akala ng commuter, sinisigawan sila. Nagpapaliwanag lang yon.